Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin ang talagang umuusok na balita. Lalo po ngayon, napag-uusapan na po ngayon sa mainstream media po. Ang video po lumabas bago po ang SONA, ang pagsisinghot ng droga daw, di umano ng Pangulong Marcos. Ito po, pinagtatanggol po o talagang binabubulaanan ng sekretary po ng DILG kasama po ang PNP na hindi raw po ang Pangulong Marcos ang nasa video. Kung bakit, panuorin po natin dito po sa balita ng UNTV at komentuhan po natin mga katambay ang sekretary po ng DILG. Ito po, pakinggan po natin. Tagal kakilala ko ang ating Pangulo. Yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Tingnan yung maigi ang tenga rito. Diyan pa lang makikita nyo. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos, hindi ang Pangulo ang nasa video gaya ng nais na palabasin ng mga nagpakalat nito. Bagamat sa unang tingin aniya ay mapagkakamalan na ito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikita aniya ang pagkakaiba kapag sinuri na ang video. Kaugnay nito, bubuo na ang Philippine National Police ng task force na mag-iimbestiga kung sino ang nag-upload at nagpakalat ng naturang video. Hindi rin aniya mangingiming sampahan ng kaso ng PNP ang mga responsable sa pagpapakalat nito. Sa tagal kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan po natin ang larawan. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo. Tingnan yung maigi. Putulin na natin, paulit-ulit po ang tambay. Talagang yung pagtatanggol po ng isang appointee po ang si Mr. Abalos, mga tambay, Secretary Abalos. At kasama rin po sa nagsasabing fake ang video ay ang Secretary po ng National Defense na si Gibo Teodoro po, mga tambay. At kasama na rin po ang PNP Chief na si General Marvin. Dito po sa sinasabing peki po ang pinakakalat na video, mga tambay. Ito po, napakaganda pong pagkakataon nito, mga katambay, di po ba? Dahil hindi lang naman po itong video na ito ang sinasabing, nag-umpisa at nag-ugat kung paano po, natuklasan ang sinasabing pagsangkot o sangkot at isinangkot ang Pangulo ng Pilipinas sa issue ng droga. Napakatagal na panahon na po ito. Napakatagal na pong panahon ito, di po ba, mga tambay? Dahil ito po yung umugong nung halalan, di po ba? Dahil mayroon pong nagngangalang lumabas na, Maharlika. Mayroon po isa kasing Maharlika na talagang masugid nung una sa Pangulo at nung bandang huli natuklasan po kung anong klase daw po di umano ang mga Marcos kasama ang asawa di umano at lalo sa kanilang pagpapatakbo hanggang sa natuklasan na po na gumagamit daw di umano. Yung pakihamaharlika ito, mga tambay, matagal na po ito. Hindi lang po isang taon ito. Itong issue ng droga na ito, mga tambay, sa mga natuklasan ni Maharlika hanggang natuklasan na rin po yung mga issue about sa pagsangkot po dito sa ating Pangulo. Di po ba? Ito po hindi nagkakamali o magkamali man si Kamano, itama nyo po, di ba? Si dating Inspector Morales, di po ba? Ang naging involved din dito sa mga investigasyon na ito at kasama pa mga artista nga, di po ba, mga tama? Ibalik tanaw natin. At naimbestigahan pa sa Senado at sinasabing legit ang hawak ni Morales na mga dokumento. Kaya nga lang, hindi na makita ito. Di ba? Sa ahensya ng gobyerno. Di po ba? At napakarami pong sangkot. At napatunayan po, pati sa investigasyon, yung hotel. Di po ba? Sa Makati. Sinasabing totoo po. At totoo yung hotel. Ayon doon sa mga investigasyon. At pag-aari pa ng isang artista. Kaya hindi lang po ngayon yung issue na yan. At nagtataingang kawali lang po ang Pangulo ng Pilipinas.
ang First Family. Hindi po iyan siniseryoso ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya po, mas nagugustuhan pa yata ng Pangulo na lumaki ang problema niya sa issue ng droga. Yung sinasabi nga ni Kamanong, mga katambay, komento lang ni Kamanong, ito na yung pagkakataon. Pagkakataon na po ito para maisupalpal mo o sinasabing, maturuan mo ng leksyon dahil ikaw isang Pangulo. Kung gagawan mo ng solusyon ito, lahat ng mga kritiko mo, di ba? Pati si Kamanong na nagkukomento, mapapaniwala, malilinis ang iyong pangalan at ang iyong pagiging presidente, magbabalik ang tiwala ng sambayanang Pilipino dito sa issue na droga. Di ba? Kahit sinasabi ng mga karamihan nating Pilipino na hindi nagiging maganda ang pagpapatakbo sa gobyerno, masyadong magastos. Yung sinasabi nga daw na sa bagong Pilipinas bawal ang waldas. Pero sabi ng mga Pilipino, nakaraang SONA, pagkain pa lang, mahigit o kumulang na 20 million ang allowance o a budget, mga katabay. Di po ba? Tapos may issue ka pa ng droga. Tapos nagpapasukan ng droga na naman sa atin. Laganap na naman ang adiksyonez, ang krimen sa Metro Manila. Napakataas, nangunguna ang Metro Manila, lalo ang Maynila. Di po ba? Napakarami po. Ang randing and tandem, kahirapan, nagmamahal ang bilihin. Yan nga po, nagiging problema na po yan. Issue na po ng Pangulo yan. Dahil napakahina po, nababagalan po ang mga Pilipino, di umano, sa pagtugon ng ating Pangulo sa kahirapan at mga pangakong napapako daw, di umano, mga katambay. Napakaraming ipinangako ng kampanya. Mismong si BP Sara, nainip at masyado na siya ding pinulitika ng Pangulo. At ang tinatrabaho rin, politika at ang mga Duterte. Yan po ay isa na rin pong nakikita po ng mga Pilipino yan, mga katambay. Na walang tinatrabaho ang ating Pangulo, puro pamumulitika ang kanyang mga kaalyado. Di po ba? Ang tanong lang ni Kamanong, nandiyan na po lahat. Marami nang nasasabi sa iyo ang mga Pilipino dahil sa iyong pamamahala. Tapos ito ang pinakamalaking dagok. Yung pagkukulang mo ang sinasabi sa pamamahala at hindi nasisiyahan na ang majority halos malapit na pong bumaba. Halos 50% na lang po ang trust and approval rating ng Pangulo. Di po ba? Konting-konti na lang po. Marami ng Pilipino ang hindi nasisiyahan sa pagpapatakbo nito. Tapos isasawsaw mo pa itong kanyang pagkatao sa droga. Ito na nga po, mga katambay, ito na ang pagkakataon na sinasabing masusupalpal mo at mapapahiya lahat. Di po ba? Ang mga bumabati ko sa iyo, Mr. President, di po ba? Lalo-lalo na dahil na pati mismo ang dating Pangulong Duterte sinasabi, tapusin mo na, gawin mo na, magpa-drug test kang muli. Dahil nagpa-drug test po siya, hindi po tanggap kasi ng mga Pilipino. Nung nakarang halaala, nagpa-drug test siya, di ba sa St. Luke's na sinasabi, na sa ihi lamang, ihi. Ang sinasabi po ng taong bayan ngayon, hindi po kailangan sa ihi lang. Di po ba? Kailangan ngayon sa buhok, ponytail hair, kung ano man ang tawag dyan, mga tambay, sa mga klase ng drug test, mga tambay. Sa buhok, sa dugo, lahat ng klase, hindi lang sa ihi. O isama na natin lahat. Di po ba? At ipakita po sa taong bayan na talagang malinis po kayo, Mr. President. Hindi po maniniwala si Juan de la Cruz sa sinasabi po ng isang secretary na appointed po ninyo na si Mr. Abalos, mga katambay, secretary ng DILG. Kasama pa ang isang na-appoint din bilang general, si General Marvin, di ba? Nakakalungkot lang po, na dahil lang sa isang matagal ko nang kakilala ang presidente ng Pilipinas, ayon po dito kay Secretary Abalos. Doon po ba nakikita lang ang pagkatao at pagsuri sa isang gumagamit ng droga? Matagal na kitang kakilala. Kaya never kang gumamit ng droga, hindi ka addict. Di ba? Samantalang, yung mga kasamahan mo nga sa bahay,
hindi mo lang matagal kakilala, mga tambay. Kapamilya mo pa. Di ba? Karaniwan, di umano, anak mo pa. Di po ba? Gumagamit ng droga. Di po ba? Ano sasabihin ng magulang? Anak ko yan, ganon? Matagal ko kakilala yan. Never gagamit ng droga yan dahil kakilala ko yan, anak ko yan. Example ni Kamanong. Paano po natin malalaman na ang anak mo, matagal mo nakakilala, ay hindi gumagamit ng droga? Teknolohiya na po tayo ngayon. Technology na po ang bansa natin. At ang pagtetest po sa droga, Mr. Secretary, hindi po ang pagtetest ay yung matagal mo lang kakilala, lalabas ng result na siya hindi gumagamit ng droga, Mr. Secretary. Hindi po yan ang pagtest na tamang pagtest sa gumagamit ng droga, Mr. Secretary. Yung kakilala mo lang, lalabas ng result, negative na. Hindi po. Kailangan po talagang magpa-test ng tamang test. Yung sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, bakit ayaw mo magpa-test? Ang tagal-tagal na. Sira-sira na ang pangalan mo. Pangulo ka ng Pilipinas, pinag-uusapan ka na sa buong mundo. Tahimik pa rin ang Pangulo. Ang nagsasalita, mga appointee, mga inappoint niyang sekretary. At nagtataka rin si Kamanong, lalong-lalo na sa Kamara. Walang nagsasalitang mga congressman, lalo ang Makabayang Black. Nasaan na po ang Makabayang Black? Pagkakataon na po ito ng Makabayang Black. Itong issue ng droga ng Pangulo. Sikat na sikat sila rito. Di po ba? Bakit tahimik? Grado lang ang binibigay nila sa Pangulo. Grado. Ito issue. Lalo na magagamit nila ito di umano sa pamumulitika. Lalo sa susunod na taon, halala na. Tahimik ang mga senador. Lalo ang kapatid ng Pangulo, si Senador Amy Marcos. Tahimik din, mga tamay. Hindi pa nagsasalita. Samantalang itong issue na ito ay sariwang-sariwa pinag-uusapan. Kumakalat ang video ng Pangulo. Wala man lang sinasabi ang mga kapita-pita-pitagan nating mga halal ng bayan, mga tambay. Sa Senado, sa Kamara, puro Duterte lang ang issue ron. Ito ang pinakamalaking issue. Nakapwesto ngayon ng Pangulo ni issue ng droga. Baliwala lang sa kanila na kung totoo ang sinasabi ng video, okay lang sa kanila magkaroon ng Pangulong bangag, addict, user ng droga. Di umano, mga katambay. Pabor pa lang mga mambabatas natin dito na wala man lang magsalita. Lalo si Risa Hontiveros, mga tambay. Gigil na gigil, oposisyon. Nananahimik. Kasama ang Makabayang Black. Pagkakataon nito, imbestigahan. Isama nila sa pag-iimbestiga, ikibuloy. I-push nila na ipa-drug test ang Pangulo ng Pilipinas. Para mawala po, nakahiya-hiya po tayo sa buong mundo na pinag-uubra natin ang issue na ito. Napakadali tuldukan. Wala bang tapang ang ating Pangulo? Kitapang-tapang po ng Pangulo na mag-declare, ipaghandain o maghanda ang mga Pilipino kung sakaling makakagyera tayo sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Gigil na gigil po ang Pangulo. Pero pagdating sa pagpapadrug test, walang yag balls ang Pangulo ng Pilipinas. Natatakot po yata di umano.